Naglabas ng statement si Saldico. Maiksi lang, reaksyon niya sa mga akusasyon sa kanya. Pero pag binasa mo yung statement ni Saldico, parang ang patutunguhan niya, dinadawit niya sina Martin Romualdez at si PBBM. Parang ganun ah. Ha? Naglabas ng statement si Saldico. Pero bahagi ng statement na linabas niya, hindi na wag nating basahin yung buong statement. Portion noon ang sabi niya, I categorically deny these baseless accusations. I did not mastermind, tolerate, or allow any supposed last-minute insertions and realignments in items in the 2025 GAA. All items in the 2025 GAA, including those stated in the corresponding bicameral report, were approved at plenary sessions and following the collegial process of both houses of Congress. It is improbable, if not absolutely impossible, that I, on my own, could make any supposed insertions without the knowledge or approval of the members of both chambers of Congress. The 2025 GAA was eventually signed into law by the President after what we, as members of the House of Representatives, understood to be a thorough scrutiny by His Excellency of each and every item to ensure that everything is in order. So, bakit natin sinasabing ang tono ni Saldico parang dinadawit niya sa mga problema niya, sa mga issue laban sa kanya. Parang dinadawit niya si Martin Romualdez at saka si PBBM. Malinaw naman dun sa binasa natin. Ang sinasabi ni Saldico, hindi naman maisisingit yung mga insertions na yon na ini-issue sa kanya na siya lang. Yan yung argumento niya. Kung may insertions man na nangyari sa 2025 budget, hindi niya naman magagawa yun na siya lang. Mayroong approval yun. Ngayon ang tanong, so sino ngayon ang may approval nun? Ang sabi niya, yung both houses of Congress inapprove naman yun eh. At pag pinalalim mo yun, ang ibig sabihin lang nun, ginawa niya yun na alam yun ni Martin Romualdez. Dito, hindi niya pa pinangalanan. Pero pag ginisa mo yan, pag sinalang na yan sa investigasyon si Saldico, ituturo niyan si Martin Romualdez. Sasabihin niya siyempre, alam naman ito ng speaker eh. Alam naman ito ni Speaker Martin Romualdez. Alam ito ng mga kasamahan ko sa Kamara. O, yan ang sasabihin niya. At ang huling linya na yung sinabi niya, at saka sabi ni Saldico, at saka, nang nakarating ito sa presidente, in-scrutinize niya pa ito ng kanyang mga kinauukulang miyembro ng gabinete at ahensya sa ilalim ng presidente. Sabi niya, ang paniwala niya, isinailalim pa ito sa thorough scrutiny. Yun ang niya. So tinuturo niya na parang ganito ang sinasabi ni Saldico. Di ba in-scrutinize ito ng presidente at bago niya pinirmahan, isinailalim niya ito sa pagbusisi. So ibig sabihin, nakita niya kung ano ang mga insertions na ginawa namin diyan at inaprubahan niya ito. Yan yung Kaya kung titingnan natin, kung humarap man si Saldico, kasi pipilitin talagang pauwiin yan sa Pilipinas, kung humarap man siya sa investigasyon, nakikita na natin ang depensa ni Saldico. Yun, nandun sa binasa nating maiksing bahagi ng statement niya. Ang depensa niya, hindi naman ako gumawa ng insertions na yan na hindi alam ng Kongreso, ng Kamara. Pwedeng ituturo niya na dyan si Martin Romualdez. Alam naman ito ni Speaker. Pangalawa, sa bandang huli, nang dumating sa presidente ang proposed na budget, bago niya ito pinirmahan, in-scrutinize niya ito. So, nakita niya naman yung mga insertions na yan. Kung anong paliwanag sa mga insertions na yan at inaprubahan niya. Kaya sa parte, ito na yung sinasabi natin. Sa bandang huli, hindi talaga maiiwasan na magpaliwanag si Martin Romualdez dyan. Kahit ang presidente, kahit ang DBM, kahit ang Office of the Executive Secretary, mauobliga talaga silang magpaliwanag dito. Kaya lang,
Ito namang si Saldico, ang sinasagot niya lang na issue, yung insertions. Hindi lang naman yun ang issue sa kanya. Yan ang problema kay Saldico. Akala niya ang issue lang sa kanya ay yung insertions. Hindi. Hindi. Hindi lang insertions. Marami siyang mga siningit, marami siyang mga proyekto, marami siyang mga projects. Ayon sa testimonya lalo na ni dating DPWH Yusek Bernardo at saka ni dating District Engineer Alcantara. Anong sabi doon? Nag-download, nagbaba ng mga pondo si Saldico sa kanila. Kapalit nun may kickback, may commission, 25 to 30%. Yun. So ibang issue yun. Ibang issue yun. Iba naman yung issue ng mga insertions na sinasabi niya. Iba pa yun. At yung mga projects na dinownload ni Saldico ay naging mga ghost projects at mga substandard projects. Separate pa dito, hiwalay pa dito yung mga proyekto na ang nakakuha ng implementation o ng kontrata ay yung kanyang tinatag na korporasyon, construction company, yung SunWest, at saka yung sa kapatid niya, yung Haitong. Kaya maraming ipapaliwanag si Saldico. Ang sinasagot niya dyan, yung issue lang tungkol dun sa insertions, okay, ganun ang paliwanag niya sa mga insertions na yun. Ituturo niya dito si Martin Romualdez at si PBBM katulad nung nakita na natin dun sa sinabi niya. Pero hindi lang naman yun ang issue sa kanya. Marami. Sobra na nga ang pagkagahaman niya. Kung dun lang sa pagiging Appropriations Committee Chair, tapos siningit niya yung mga insertions na yon dahil instruction sa kanya o pakiusap sa kanya ng mga senador at congressman, okay lang yon. Pero hindi yun eh. Ang dami niyang minaniubra. Ang dami niyang minaniubra. Sobrang gahaman siya. Aside sa minaniubra niya, may marami pang kontrata yung kanyang mga construction companies at yung sa kapatid niya ang nakakuha ng kontrata sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kaya sobrang gahaman. Yun, posible lumalabas nga, hindi alam ng presidente yun, yung mga ganong maniubra niya na yun. Yun ang pananagutan niya. At hindi niya na pwedeng ituro doon ang presidente at si Martin Romualdez, sarili niyang pananagutan yun. Kaya hindi talaga siya makakalusot dyan. Pwedeng yung paliwanag niya na yun sa insertions, ganun ang paliwanag niya, doon sa insertions. Pero yung mga projects na mga minaniubra niya, na posibleng blind niya ang presidente, o baka pati si Martin Romualdez blind niya. Yan yung pananagutan niya doon. Sa sobrang kapangyarihan niya, marami na siyang ginawang hindi alam ng presidente, umaaring hindi alam ni Martin Romualdez. Doon siya sisingilin. Yun, kaya hindi siya pwedeng lumusot din doon. Kahit pilit niyang dinadawit sila Martin Romualdez at PBBM. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.